Magandang umaga po sa ating lahat. Naririnig niyo ba ako? Naririnig po at nakikita po ang inyong PowerPoint. Salamat. Maraming salamat po sa Departamento ng Wikang Filipino sa kanilang paanyaya. Ito ang unang pagkakataon kong humarap sa aking dating pamantasan mula nang iniwan ko ang kaguruan ng Lasal noong taong 1996. Waring kisap mata lamang ang maraming taon, ngunit maligayang pagbabalik ito para sa akin. Sa isip, sa salita at sa gawa, pagpapalaganap ng kaisipan at wikang Filipino sa Hawaii. Medyo naiinis ang ibang mga tao sa akin tuwing sinasabi kong hindi language program ang programang Filipino at panitikan ng Pilipinas sa pamantasan ng Hawaii. Kung wika lang ang nais ninyong matutunan, Duolingo lang sa computer ang kailangan. Ngunit hindi kayo matuturuan ng Duolingo ng magalang na pananalita o ng pagpapatawa sa Filipino. Para sa akin, di bali ng baluktot magsalita ang mag-aaral, basta't magalang at angkop sa kalagayan. Magkahabi ang wika at kalinangan at hindi maaaring mabatid ang kultura nang hindi nauunawaan at sinusuri ang kaisipan, puso't diwa ng mga Pilipino. Ito ang mga bagay na ginagawa namin, kaya sinlawak ng dagat ang sakop ng aming programa. Nagtatapos ang orihinal na Panatang Makabayan sa mga pangungusap na ito. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Ikinalungkot ko ang pagkabura nito sa bagong anyo ng Panatang Makabayan. Gayon pa man, dahil ito ang aking kinalakhan, ginagamit ko pa rin ito bilang pansariling patnubay sa buhay. Nagsisilbi rin ito bilang muhon sa mga adhikain ng programang Pilipino at panitikan ng Pilipinas. Hangarin ng programang mapagyaman ang kamalayan at kaisipan ng mga mag-aaral upang mapatingkad ang kanilang kaakuhan bilang Pilipino at mapag-ibayo ang kakayahan ng mag-aaral sa makahulugang pakikipagtalastasan sa sariling wika. Layunin ng programang malinang ang mga kaugaliang Pilipino tulad ng paggalang, pagpapahalaga sa binitiwang salita, paninindigan at pakikipagkapwa-tao. Sa hangganang ito, dalangin naming maisapuso nila ang mamuhay ng marangal. Taong 1963, hindi pa ako pinapanganak, nang unang itinuro ang wikang Filipino sa UH. Tagalog pa ang tawag noon. Noong dekada 70, tinatag ni Dr. Teresita Ramos ang programang Filipino. Aapat lamang ang kanyang mag-aaral at hindi Pilipino ang lahat ng mga ito. Mabibilang sa daliri ng isang kamay ang buong programang Pilipino sa Hawaii noon. Ngayon, mayroong humigit kumulang na 600 mag-aaral bawat semestre ang programa. Marami-raming kamay na rin at daliri ang kailangan sa pagbibilang. Hindi na rin masama, di ba? Hindi na kaya mag-isa ni Tita Terry yan, kahit alam naman nating may superpowers siya. Retirado na siya at kinailangan ang siyam na guro upang tumbasan siya. Nag-umpisa ang bachelor's degree sa dalawang larangan, Filipino at Ilocano noong 2005 at binigyan ito ng permanenteng katayuan ng UH Board of Regents noong 2013. Bukod tangi sa buong Amerika ang bachelor's degree sa Filipino at kaisa-isa sa buong mundo ang konsentrasyon sa Ilocano. Sa kasalukuyan, kinakatawan ko rin ang Sentro ng Araling Pilipinas, CPS, sa pamantasan ng Hawaii na itinatag noong taong 1975. CPS ang tahanan ng lahat ng bagay na may kaugnayan sa Pilipinas sa Hawaii. Gaya ng gulong nitong kalesa, CPS ang sentrong nagbubuklod sa iba't ibang rayos na bahagi ang komunidad, pamantasan, mga kilusan at iba't iba nilang gawain. Sa pangmatagalang pamumuno ni Dr. Belinda Aquino, naging isa sa mga haligi ng komunidad sa Hawaii ang CPS. Hindi ko nga maunawaan kung anong klaseng karma ang meron ako. Kailangan kong sundan ang mga yapak ni Dr. Teresita Ramos at Dr. Ilinia Mabanglo sa programang Filipino at kay Dr. Belinda Aquino naman sa Sentro ng Araling Pilipinas. Marami talagang papalo sa akin kung tatamad-tamad ako. Kukurutin nila ako sa singit.
Hindi ko tinangkang punan ang kanilang katayuan sa buhay, sa halip iginagalang ko ang kanilang pamana sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga programang ipinagkatiwala sa akin sa abot ng aking makakaya. Maraming proyekto ang CPS, ngunit ang pinakamatimbang ay ang pandaigdigang komperensyang pinamagatang Emerging Voices in Filipino and Philippine Studies na naganap noong Nobyembre 2019. Mga 70 presentasyon mula sa mga dalubhasa sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagbigay ng kanilang mga papel. Wala pang COVID noon kaya kita mo dikit-dikit pa kami. 2 virtual na komperensya ang pinaghahandaan namin ngayon sa 2021, Ub-Ufok Reflections on Philippine Folklore. Galing sa mga ifyalig ng Barlig Mountain Province ang salitang Ub-Ufok na sumasakop sa kanilang kwentong bayan, tala ng palaangkanan, mga kasunduan, batas, paniniwala at lahat ng bagay na palipat-dila na siyang inilahad ng mga umuufok, mga kapita-pitaganang pinuno ng kanilang bayan. Sa pamamagitan ng Ub-Ufok, sa paggamit ng Ub-Ufok sa komperensya, layunin naming maisama ito sa korpus ng mga salita sa wikang Filipino. Sa 2020 naman, Martial Law Reloaded, Recollections and Reflections upang baliktanawan at pagnilay-nilayan ang batas militar sa Pilipinas 50 taon nang nakararaan. Sa layuning magkaroon tayo ng mga bagong pagbabatid ng ating kasaysayan. Pilipino sa isip. Malungkot isipin na may mga Pilipino sa Amerika na hindi aaming Pilipino sila. Ayon sa isa kong estudyante, I'm part Spanish, Irish, Samoan, and Ilocano, but my parents are Filipino. Paanong nangyari yon? Madalas ko itong marinig. Sino ba naman ako para manghusga? Pero paminsan-minsan binibiro ko sila. Ang sabi ko, alam niyo ba kung gaano karaming dugong Kastila ang meron tayo? Makagat lang ng lamok, ubos na ang ating Spanish blood. Gayunpaman, marami sa aming mga mag-aaral ang naghahanap ng kanilang sarili. Mahirap mamuhay sa Amerika bilang isang Pilipino, namamangka sa 2 ilog, 2 magkaibang kalinangan at pananaw sa buhay. Kalahating Pinoy, kalahating Kano, kumbaga sa itlog, malasado. Ngunit hindi sila dapat ituring na kalahati kundi doble dahil napagyayaman ang kanilang katauhan ng pagkakaroon ng 2 kulturang mapaghuhugutan nila ng makakabuluhang karanasan. Iba-iba ang aming mga mag-aaral, karamihan ay mga ipinanganak sa Hawaii, mga heritage learners, native speakers at hindi Pilipino ang ilan. Lahat ng mga kurso sa programa ay nagtatangkang hasain ang kritikal na pag-iisip ng mga mag-aaral. Kahit wika ang kanilang pinag-aaralan, ang mga paksang tinatalakay ay tungkol sa diaspora, mga isyong panlipunan, tradisyonal na kamalayang Pilipino, mga aral ng kasaysayan at iba pa. Ang mga kurso naman tungkol sa kultura ay itinuturo sa Ingles tulad ng Filipino food, music at rituals, Philippine visual art from burial jars to effigies. Sa umpisa pa lang ng kurso, inalalatag na ang teoretikal na batayan ng Pilipinas bilang multikultural, multilingual at multietnikong lipunan. Hindi ito nakatuon sa kultura ng Maynila. Habang ang IP370, halimbawa ang IP370 Philippine Travelogue, ay hindi naglalayong itulak ang turismo sa Pilipinas. Sa halip, layunin nitong ipakilala ang bawat sulok ng Pilipinas at ang mga taong nakatira roon, ang mga Ifugao, Ibaloy, Ifyalig, Ilocano sa Hilagang Luzon, mga Cebuano, Hiligaynon sa Kabisayaan, at mga Maranao, Tausug, at mga lumad na pangkat sa Timog. Kasama sa kanilang paglalakbay ang pagkilala sa iba't ibang kagawian at pananaw sa mundo ng mga pangkat na ito. Ayon sa isang estudyanteng lumaki na rito, mas marami pa raw siyang natutunan tungkol sa kulturang Pilipino sa isang semestre sa klaseng ito kaysa buong buhay na kasama niya ang kanyang mga magulang. Batid nila kung gaano kayaman ang ating kalinangan. Dahil mahilig ang maraming estudyante sa teleserye, sa pagtuturo ng Rizal, ginagamit namin ang teleserye ng Noli Me Tangere ng Sentro ng Kultura ng Pilipinas o CCP na isinalin ko at nilatagan ng subtitles sa video. Matapos panoorin ang bawat kabanata, hinihimay ang mga kaugnay na paksa. Tinatalakay ang mga suliranin ng Pilipinas noong panahon ni Rizal na siya pa ring mga suliranin natin ngayon. Talagang hindi tayo natututo sa kasaysayan.
Pilipino sa gawa. Sa lahat ng mga pulong at klase ko, lagi namin ginagamit ang kumpas na isang bagsak. Isang sabayang kumpas na marami ang kahulugan. Magaling, salamat, tapos na sa wakas ang klase. Gustong-gusto ko itong pangpagising sa gitna ng malalim at masinsinang talakayan sa klase. Pero mahirap nga lang ngayon dahil sa Zoom, sinasabi kong isang bagsak, ngunit di ko naman naririnig ang tunog dahil nakamute silang lahat. Kaya literal na isang bagsak lang ang naririnig ko. Medyo nakakaloka. Hindi lamang isang bagsak ang dapat nakahulugan nito, kundi isang kumpas, isang sama-samang pagkilos tungo sa isang layunin. Hindi ko nababanggitin isa-isa ang mga gawain namin sa komunidad. Sa halip, nais kong ituon ang pansin sa mga gawaing nagpalaganap ng programang Filipino sa Hawaii. Taong 2009, inatasan kaming pataasin ang bilang ng mga mag-aaral dahil kung hindi, tatanggalin ang aming degree program na noon ay 80 lamang ang mag-aaral. Sa paglutas ko sa suliraning ito, nararapat akong magpasalamat sa aking edukasyon mula sa pamantasang De La Salle. Sa totoo lang, napakasama kong mag-aaral sa kolehiyo, kahiya-hiya ang aking transcript dahil madalas akong nasa rally at tamad ako ni wala akong library card. Nagtapos ako sa pamantasang De La Salle ng may Bachelor of Science sa Marketing. Ayaw ko sa major ko, ngunit ito at ang aral na dala ng aking karanasan sa pamantasan ang nagligtas sa programang Filipino. Ginamit ko ang stratehiyang natutunan ko sa Partidong Tapat nang tumakbo ako sa Student Council noong unang taon ko sa kolehiyo, ang Room to Room campaign. Tandaan niyong hindi palaganap ang social media noon. Gaya ng sa Lasal, sinuyod ko ang bawat klase ng wika at kultura sa UH bawat semestre. Iniiwasan ako ng mga mag-aaral sa pasilyo dahil yun na naman daw ang aking sasabihin para akong sirang plaka. Ngunit gumana din ang aking pangungulit. Nakinig sila sa akin dahil pinag-aralan ko ang pakinabang sa kanila ng aming mga klase. Gaya ng natutunan ko sa aking mga guro. You do not market a product but an idea. You must be able to market ideas like you do soap. Sa umpisay, ako lamang ang gumawa nito, ngunit nitong mga nakaraang taon, kasama ko na ang mga batang guro na nagsisilbing huwaran para sa aming mga mag-aaral. Higit nilang kayang hulihin ang kiliti ng mga mag-aaral dahil magkakalapit ang mga edad nila. Sila ang aking walking advertisement. Madaling ibenta ang isang bagay na alam kong kailangan ng mga mag-aaral, ngunit hindi pa nila alam. Mula sa 4 na mag-aaral na naging 80, mayroon ng humigit kumulang na 600 mag-aaral bawat semestre at ito ang larawan ng kanilang picnic. Wala pa dito ang mga estudyante na kumukuha ng aming mga kurso sa Ingles. Sama-sama naming hinarap ang mga pagsubok, nagkakaisang pangkat, iisang kumpas at isang bagsak. Pilipino sa salita. Siyempre, isa sa mga layunin ng programang Filipino ang hasain ang mga mag-aaral sa pakikipagtalastasan sa sariling wika. Inaalam namin kung bakit sila nag-aaral ng Filipino. Ang ilan ay dahil asawa sila ng Pinoy o Pinay. Ang karamihan sa mga pinanganak dito ay gustong maintindihan ang kanilang lolo at lola o mga kamag-anak sa Pilipinas tuwing may video chat. Madali nilang natututunan ang wika kung mayroon silang nais makausap. Isa sa mga proyektong ipinapagawa namin sa kanila ay ang Oral History Project. Pipili sila ng isang taong gagawan ng malalim na panayam upang maikwento nilang muli ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng kwento, video o ulat. Kadalasang naiiyak sila sa mga hirap na dinanas ng kanilang mga magulang para lamang makarating sa Amerika. Ito ang mga bagay na hindi nila dating alam tungkol sa kanilang pamilya na naisakatuparan dahil nag-aral sila sa aming programa. Sa ganitong paraan, nagiging makabuluhan ang pag-aaral ng wika sa kanilang buhay. Ngunit ang mas mahalaga, kailangan nilang matutunan ang kahalagahan ng pagtupad sa binitiwang salita. Isa na sa pinakamasamang masasabi sa isang tao ang wala siyang isang salita. Dito, na ipapaalalang muli ang kahalagahan ng dangal at katapatan na siyang sandigan ng mga paniniwala ng ating mga ninuno.
Walang kasulatan ang mga kasunduan noong sinaunang panahon, ngunit naipapatupad ito. Minsan, kabaliktaran ang nangyayari sa lipunan ngayon. Kaya kailangan nilang maging Pilipino sa salita. Ito mismo ang ibig kong sabihin sa hindi kami programa ng wika. Madaling magturo ng wika, ngunit mahirap magturo ng kritikal na pag-iisip at mga pagpapahalaga tulad ng paninindigan, pakikipagkapwa-tao at pamumuhay ng marangal. Narito ang ilan sa aming mga tagumpay. Ito ang isa sa pinakamalaking batch na nagtapos sa aming programa. Dati isang estudyante lamang yan. Marami na rin ang naging doktor sa larangan ng epidemiology, pharmacy, microbiology, optometry. Ang batang ito, hindi ko siya papangalanan, ay sinabihan ng kanyang guro, "You will never become a doctor," dahil tiningnan ang kanyang muka. Ngunit nakatanggap siya ng UH Manoa Award for Excellence in Research at noong isang linggo ay nagawaran ng PhD sa epidemiology sa University of Pittsburgh. Ito rin ay isa sa aming, karamihan sa aming mga estudyante ay naging guro. Kahit makailang ulit kong sinabi sa kanilang wag silang maging guro dahil hindi nila ikayayaman ito. Matitigas ang ulo, pero ang usapan namin, wag nila akong sisihin kapag nabatid nilang puro sakit ng ulo ang hatid ng trabahong ito. Sabi ko sa kanila, it's a thankless job. Pangwakas, sa katunayan, nagbibiro lamang ako nang sabihin kong thankless job ang pagiging guro. Ang totoo'y ako ang pinakamapalad na manggagawa dahil sila ang kaakibat ko sa programang ito. Tanggal ang lahat ng pagod kapag napagmamasdan ko ang kanilang pag-unlad. Napapagaan ang lahat sa sama-samang pagkilos at sabayang kumpas ng isang bagsak. Ikinalulugod kong makabilang sa isang pangkat ng mga gurong may paninindigan, walang takot at marangal. Maraming salamat po.